sobrang Ah, payat ko na po diyan. Kulang ano naabunuhan na po ako diyan ng dugo, 2 bag. Tapos pagtingin ko po sa taas kasi nakahiga lang po ako, ano na po eh, may gatas na nakalagay doon, parang dinidikto sa akin yung gatas. Maraming mga ano bote doon sa mga antibiotic nakalagay doon sa akin. Tapos at saka hirap na rin po ako diyan huminga. Mhm. Kaya kasi nga oh, po, okay. Mhm. namanas po, sa kahit payat po ako, namanas, namanas po yung paa ko. Kaya yung manas pala yun, papunta na pala yung sa, ano, sa lungs ko nagkaroon ng tubig. Kaya nagkaroon ako, hirap na po akong huminga noon hanggang papunta na pala sa puso. Yun ang nangyayari. Hindi nila alam kung ano po yung sakit ko. Okay, 2019. Tapos, ilang days ka nag-stay dyan sa hospital way back 2019? Yan kasi inayawan po ako, parang inayawan na po ako ng doktor dahil nga ayun, nandun na po ako sa private hospital na yun, nagpapalaboratory na rin po ako ulit, yung Mhm. ano na yun, sa laboratory. Tapos pagkatapos nun, nung nangyari sa akin, dahil nga walang pera, yung sa kawalang pera po, wala talaga, yung parang hirap po dahil nga laging nasa ospital na pabalik-balik na lang. Kaya, ayun, nadala na lang po ako sa Tacloban ng hospital yung kasi yung pinakamalaking hospital dito sa Liti po yung sa ABRMC hospital po. Okay. Tapos, pagdating mo ng Tacloban Hospital, anong mga inano sa'yo, chine-check? Kasi di ba hindi nila Opo, papunta na ma-identify? po. Diretso na po ako nun sa AR. At saka pagkatapos dun sa AR, ayun na, sabi ng doktor sa akin, lalagyan kita ng tubo. Umango naman ako. Tapos akala ko ano yung nilalagay, yun pala yung tubo na yun. Papunta pala. Sabi ko, nurse, hindi yan masakit. Kasi nga, inaano na dito sa akin. Kasi nga, inaano na ako nun para ooperahan na. Kasi nga nakita nila yung, kasi need talaga nga, operahan na talaga ako dahil nga malala na daw yung sakit ko. Yun, Oh. yun nakita ko eh. So, 2019, si Tacloban na hospital yung nakapag-diagnose na you had, it was declared that it was stage 4 stomach cancer. Ano yung mga nararamdaman mo at that time? Yung nararamdaman ko po kasi ano po eh, parang nagkalibanga lang po ako noon. Ah, Tapos kalibanga is yung parang nag, nagpupup, nagtatae, diarrhea po. Opo, nagkalentura, diarrhea. diarrhea. Opo, Lahat na ng diarrhea. term. Okay. So, tapos po, talagang ano, no? Tapos po, nagkalintura ang tawag doon? Kaya, ano ka na, isinugod ka na kasi pag, di ba, pag nagkalintura ka, pag nagdiarrhea ka, Yes po. importante na ma-hydrate ka kasi baka ma-dehydrate ka. Ay, Tapos, ganun. inano naman ako, Tapos, nilaboratory nila ako, lahat doon. Tapos, yung unang biopsy doon, nakita kasi nila may bukol na yung ano ko sa CT scan with abdomen. Tapos, pagkatapos noon, nung nalaman nila na kailangan na daw tanggalin, tapos hindi naman nila natanggal sa dahil nga sa sobrang payat ko po kasi noon, sabi nga ng doktor sa akin, 50-50 daw po akong operan dahil nga sa sobrang payat ko, malnourished, kasi nga, ang timbang ko kasi noon, 22 kilos na lang po eh. hoy! Ay, gulat talaga. 22 kilos? Opo, sobrang malnourished po. Parang dikit na lang po ako sa bed. Yung parang sabi ng doktor sa akin, ayan, 50-50 po yung ano pag-opera sa akin. Kaya kahit ano, sabi ko, okay lang dok. Oh, Diyos ko Lord. O tapos?
Unya, ay tapos po, tapos sabi mo, okay lang yan, Doc. Go ahead. Unya, tapos, grabe Pagkatapos no? nung nung naoperahan na po ako, kailangan po kasi yung parang sabi kasi, nalaman kasi doon sa chemo, mayroon akong stage 4 na cancer malala na. Kaya kailangan ng i-chemo. Tapos sabi ko, wag po, wala po kami kasing pera. Kaya Mm. ganun yung nangyayari sa akin. Umayaw po ako sa umayaw po ako sa pag sa chemo po dahil nga alam ko naman malaking alaga yung pagkikimo. Hindi lang isang beses at saka nakakalbo din yun. Alam ko nakakalbo. Nakikita ko kasi sa mga ganun. Tapos yung pagka tapos noon, sabi ko sa doktor noon, Dok, umiyak talaga po sa harap ng doktor. Sabi ko, Dok, may taning na ba ako? Sabi ng doktor, gumaganon lang yung doktor sa akin, pinapayak lang ako sa table. Tapos sabi ko, bigyan mo na lang ako ng resita, Dok. Tapos niresitahan na ako good for 1 week. Tapos, pagkatapos ng resita, good for 1 week, pinauwi na lang kami dahil ayaw ko ngang magpakimo noon. Umuwi na lang kami ng Ormoc noon. Tapos, yun, isang linggo lang yung inuman ko. Ayan, wala na akong iniinom pa. Pagkatapos ng isang linggo, wala na. Tapos, doon, nangihina na naman yung katawan ko. Mm. Pagkatapos nun, mga mentors, sa lahat ng mga nanonood sa atin, grabe no? Talagang, wait lang, ano ko lang, nakikita pa ba tayo? Add-pin ko lang. Ayan. Clear naman siya. Okay, wait lang. Ayan. Grabe po, ang pinagdaanan talaga. So, paano niyo po nakilala si Barley? Dahil po kay sa pamamagitan po ni Mentor Lisil po, pumupunta, pagkatapos ng opera po, nandito umuwi na po ako sa Ormoc noon, tapos nasa bahay, nakahiga lang po kasi ako dahil hindi po ako makatayo noon. Okay. Grabe, no? Ipakita natin yung picture. So, the first time na nakilala niyo po si Barley, it was, ano na pong year? Ito na po ba? Yes po. Last year lang. No? July 2022. So, si Mentor Lisel, saan po siya dito? Tacloban po, nasa Tacloban po kasi siya eh. Tapos, yung Tacloban to Ormoc, 3 oras mahigit yung biyahe noon sa van. Tapos, bumabiyahe siya, pumupunta sa akin dahil dala-dala, niya yung barley, sinasabi niya sa akin, nakakatulong tong barley. Sabi ko, magkano naman yan? Yun ang una talaga kong tinatanong kay Mentor Lisel, magkano yun? Sabi naman niya, pag member ka, 500, pag hindi member, 1,000. Sabi ko, ay, ang mahal naman. Hindi ko kaya dahil nga bumibili pa ako ng colostomy bag. Doon kami umaano sa colostomy bag dahil ang mahal-mahal po eh. Okay. So, nung nakilala mo si Barley, through Mentor Lisel, ito ba siya si Mentor Lisel? Ito? Yes po. Ito sa baba. Tapos, ikaw to. So, sino naman tong dito sa kaliwa? Si Mentor Wilma Engels po. Ito. Yes, kilala ko si Mentor Wilma. So, si Mentor Wilma ay from Hawaii. Right? Yes So, po. kaano-ano niyo po si Mentor Lisel? Pinsan ko po siya. Siya lang po yung kilala namin yung pinsan doon sa Tacloban kasi nasa Samar po eh. Yung tatay ko kasi taga Samar, kaya pero hindi po kami lumaki ng Samar kaya hindi rin po ako marunong magsalitang ng waray. Ganon po. Galing po pala kay Auntie Wilma, nung araw na yun, hindi ko po siya kilala nga. Kamag-anak rin po pala namin.
Ay, wow. It's amazing. O tapos, ay, nakakatuwa naman. Grabe no. O tapos, ano po, sige po, continue po kayo. Tapos, nung nakilala mo na si Barley, ininom mo na siya. Ano naramdaman niyo po doon nung first na intake niyo po? Maganda po yung pakiramdam ko nung nag-iinom na po ako kasi sabi po ni Auntie Wilma sa akin, tuloy-tuloy lang yung pag-inom. Mag-inom ka ng Mhm. 4 na sachet sa umaga, tapos isa sa tanghali, isa din sa bago maghapunan. Kaya sinunod ko, sabi ko, ay hindi ko naman kaya yun kasi ang bigat naman. Kasi nga, hindi pa kasi ako nun member eh. Tapos nahihiya na rin po ako pag binibigyan laging binibigyan pa po ako. Kaya at saka hindi pa rin namin close yun si Auntie Vilma. Ngayon lang po kami nagkakilala noon sa I Am Barley po. Nga mag-anak rin pala kami. Yun po. Tapos, yun ang nangyayari sa amin. Sabi ko, ay hindi ko po kaya yun. Hindi ko matustusan dahil nga may colostomy bag pa ako, ano, yung ginagastos. Kahit wala akong iniinom na gamot, yung colostomy bag, mabigat na po sa amin eh, yung bulsa. Kasi nga, 498 yung isa. Tapos 3 to 5 this, tinatapon lang yun. Oh. So, guys, sa lahat ng hindi nakakalam, colostomy bag is used to collect your poo. How often it needs to be changed depends on which type of bag you use. Closed bags may need changing 1 to 3 times a day. There are also drainable bags that need to be replaced every 2 to 3 days. These may be suitable for people who have particularly loose poops. So, ganun siya. Grabe, no? Tinatapon lang siya, ganyan. Para ka lang nagtapon ng pera. Kaya napakamahal magkasakit, no? Tama ba, mga mentors? And then, so, meron tayong share another slide naman. This was still July 2022. Ito, yan. So, ano to, Mens? July 2022 Yan po, na, lagi po niya akong hinatira ng ni ano po, ni Mentor Lizel. Siya yung laging nagbabiyahe papuntang Ormoc dahil nga dala-dala niya yung Amazing Barley po. Tapos, galing po pala kay Ate Wilma. Yan, tuwang-tuwa po ako noon na mapaiyak po ako dahil nga. At saka nung sa panahon yun, nakilala ko na rin si Mentor Nayumi. Nabasa ko ito pa siya. nun kasi ina-add na po ako noon sa Facebook. Mhm. Sa GC, ganun, naalala ko po noon si Mentor Naomi, nag-video call kami noon. Tapos sabi naman ni Mentor Naomi, kung sino yung sa GC, sino yung kusang loob magbibigay ng may tutulungan tayo. Grabe, no? Ang ginawa din ng team para sa'yo din. Wow. Ang amazing, nakakapangilabot na na ma-sharean mo ng amazing Marley yung isang tao na halos wala ng pag-asa na ngayon na alam mo yun, nagkaroon ng pag-asa. Grabe, no? Ay, praise God talaga. And then, ano po ito, Mens? Ito Nag, po, yun si Mentor, po, nag, may tumawag po si Andy Wilma sa akin. Tapos mayroon pa palang isa yung nakilala ko, nagpakilala sa akin si Mentor Marie Chris po. Tapos siya din po yung isang laging nagtutusto sa akin ng barley, yung Amazing Barley para lang po makainom po ako nung 6 na sa isang araw. Yun po. Lagi oh, nagbibigay sa akin ng Amazing Barley po, pinapadala niya kay Mentor Naomi at si Mentor Naomi naman po, pinapadala sa akin. Yun sila Mentor Mark. mm. Oh, it's amazing. Thank you guys for doing that. Mentor Wilman, Mentor Marie Chris, Mentor Naomi. Ikaw pala yun. Nakita kita sa Facebook. Yung mga pictures mo, ikaw pala yun. So that was July 2022 and then August, that's after just 1 month.
July, August. Oh. Tapos 1 month, ganito na. Ito na yung picture mo, 1 month. So, Opo. 6 sachets per day ang iniinom mo. Tapos at that moment, nagko-colostomy bag pa din ikaw. And then, ano po ito? Bakit may cellphone? Yan po Ano po ito? kasi, yung cellphone ko kasi, ano lang po keypad lang po. Tapos, Ah, dahil pandemic po, modular, yung mag-high school na po yung anak ko kasi yun high school na yun grade 7. Kailangan ng may online class sila, kailangan ng cellphone. Kaya napilitan po namin mag-utang ng cellphone ng touchscreen sa home credit. mm, Tapos, I ayun, see. yung anak ko, nilalagyan ako ng, ginagawan po ako ng Facebook. Tapos, sinishare ko rin yung Amazing Barley po. Oh, so nung nagkaroon ka na ng cellphone na may camera na, andito pwede nang matawagan ni Mentor Wilma. Ah, ito pala yung story na yan. Ay, nakaka-touch naman. Ang dami nang umiiyak dito. Thank you so much guys for watching. Nakaka-touch daw sabi ni Mentor Flor de Liza Cunanan. Oy, nakaka-amaze. O tapos, next slide natin. Every 3 months, may follow-up check-up ka. Okay. Tapos, Opo. sige, Mens. Yan, yung pag may schedule pa ako sa doktor, pumupunta po talaga ako doon kahit pagkatapos noon, pag may mga laboratory, yun. Kasi pag may na naman, CT scan with contrast, tapos ang mahal po kasi dito sa amin sa province namin, mahal po yung ganung mga laboratories. Minsan, pinaghatian na lang ng mga kapatid ko para lang matustusan po yung mga laboratory na nire-request ng doktor sa akin tuwing may follow-up check-up. Tuwang-tuwa na po ako dyan pag walang binigay ng doktor sa akin na request, yung po, laboratory po nga request po. Pero pag Mm, mayroon, napakabigat po kasi nga ang mga laboratory ko ang mahal-mahal. yes. O tapos, grabe no. After 5 months drinking the amazing pure organic barley, what happened? Yan po. Nakakalakad na po ako dyan. Kahit na yung limang buwan kong pag-inom ng Amazing Barley po, yan. Hindi na po ako binabangon ng asawa ko pag pinapakain. Ako na lang po yung kusang umupo, pumupunta sa misa, ganun lang po yung. Tapos yung anak ko, marunong na yan maglinis sa akin sa colostomy bag. Oh, grabe no. Nakakaiyak naman. Ilang taon yung anak mo, Yan Ate po Em? yung anak ko, pa lang po dyan mga 10 years old po. Mm, grabe. Ay, ano naman ang puso. And then after 8 months, ano pong Ayan, nangyari dito? nakakagala na po ako niyan, Mins. Ay, Nakakapunta po ako sa Samar. ay, praise God Samar, talaga. Oh. yung island na yan. Kasi nga, sabi ng kuya ko, ay pupunta tayo ng Samar. Sabi ko, sama ako. Sabi niya, hindi kaya mo ba magbiyahe na? Kasi malayo doon. Sabi ko, kaya ko. Tapos, ayun, isinama nila ako. Ayun, nakakapunta na kami doon sa Samar kasi yun ang lugar ng tatay ko. Kaya, ayun, nakakapunta kami dyan, nagpasyal kami. Ayan, pamangkin ko po yung isang lalaki. Anak ko yung isa, ako yung nasa likod. Oh, it's amazing. After 5 months, nakakatayo na, nakakabangon na ng mag-isa. After 8 months, nakakalakad na, nakakapasyal na. Thank you, Lord. Grabe, no? Tapos eto, Mens. Ano meron dito, Mens? Yan po, Grabe. kasi nga, yung asawa ko kasi, nag-ano yun, parang
nasa ano yan eh, sa LTO, parang sideline niya yung LTO pag may nagtawag sa kanya ng ano, magpahikay ng license, ganun, SP, magpa-renew ng sasakyan. Tuwang-tuwa na po ako dyan eh. Pag on duty po niya, ako po yung papalit dyan, ako yung magbabantay dyan kasi nga guard po kasi yung asawa ko sa bahay sa bahay namin. Yun lang po yung trabaho niya. Tapos ako po yung papalit dyan kasi nga para magkapira siya, may pambili kami ng colostomy bag. Yan lang naman ang nasa isip namin kasi pag isa na lang yung colostomy bag ko, na ano na ako, na ano na po ako dyan eh, na parang naghahanap na po ako ng ibang, ay, saan ako pag wala na? Kasi pag 3 araw, wala na, papalitan na naman. Saan ako nang maghahagilap ng ano, colostomy bag. Kasi nga pag nanghihingi sa ano, DSWD, naranasan ko rin doon. Ayaw talaga magbigay dahil nga yung bag hindi daw medicine, kaya hindi nila ano, yung sa Hindi nila ililibre. Opo, dahil nga hindi medicine bag daw po yun. Hindi ako mabigyan Mhm. ng tulong. Mm, I see, grabe no. Oh, tapos ayan na, eto na. So this was before taking the barley, and then tingnan mo naman. Po, yan po, yung una, yung na-hospital po ako niyan, yung ano, 2019. Tapos, ito na po ako ngayon, yung pag-iinom ng Amazing Barley, malusog na po. Yan na po. Mm. Wow, grabe. Oo, September 2023. Yes po, tuwang-tuwa po ako dyan. Declared na po ako na cancer-free. Ay, grabe naman, mens. Hindi ka nag-chemo, right? Hindi nag-chemo, pero cancer. Men, saan po kayo nagpa-check itong September 2023? That Sa was 2 months Tacloban po, ago. Tacloban. Oh, Kasi doon na po ako laging nagpapa-check up po. ay, praise God! Palakpakan naman natin! Grabe! So way back 2022, 2019, nakita po yung tumor, nakita po yung cancer sa stomach. And it was stage 4. Grabe, and hindi nakapag-chemo dahil, of course, sa finances, right? Dahil hindi kaya magpa-chemo, right? And then, decision din na hindi na magpa-chemo. Then 2022, nakilala yung amazing pure organic barley sa tulong po ng ating mga top mentors here in I Am Worldwide. Grabe, praise the Lord. Ilang months lang yon. So from July 2022, 1 year ng July 2023, July, August, September, 1 year and 2 months only. And drinking like 6 sachets every single day. Wala pong overdose ang barley kasi organic siya. Grabe, ang dami nagta-thank you Lord dito. Ikaw pala yung kumalat sa Facebook natin, sa feeds natin, mens. It's nice to see you and talk to you. My gosh, praise the Lord. Ang amazing naman, and now cancer-free na. Hi. And September Yan po, 20. September na po. Dahil declared na po akong ano, Uh-huh. ini-schedule na po ako ng doktor dyan. Ambulance po kasi yung sinasakyan ko galing or mo papuntang Tacloban po. Dahil sabi ng ano doon sa OPD na pwede na daw ako diretso ng AR. At saka pagkatapos nun, pagpunta ko ng AR doon, dala-dala ko na po yung mga laboratory result ko. Binigay ko po sa nurse po doon sa AR. Napagkamalan pa po ako doon ng saan po yung pasyente. Ako po. Sabi ko, ako po yung pasyente, ma'am. Sabi naman niya, ay, akala ko bantay ka ng pasyente. Yan po ang sabi ng nurse.
Natawag po Wow. yung driver ambulance namin yung kasi ako yung sinasamahan po ako ng driver ambulance kasi yung asawa ko, yung mga gamit namin siya yung nagbaba dahil aalis na rin po yung ambulance po. Babalik na ng Ormoc. Dahil Mm. pa-confine na po ako niyan sa Tacloban po. I see. But until now, you still have the colostomy bag. Yes po. Okay. But at least nakakalakad ka na. Tapos wala ng tumor, wala ng cancer cells sa iyong stomach. Continue ka pa rin umiinom hanggang ngayon ng ating amazing barley. Opo. Wow. Grabe. So, meron ditong Bible verse na for sure. Ayan po, sa Jeremiah, yun lang po yung maiiwan kong sa natalata po sa Jeremiah 17:14, Help me, O Lord, and I shall be helped. Save me, and I shall be saved, for you are my praise. Praise God. Grabe. Ito pa po, meron pa. Ayan po sa Jeremiah 17 verse 17, For I will restore health unto thee, and I will heal thee of my wound, said the Lord. Grabe. Praise God. Oh. Yan po, ako po pala si Emma Pepito Pagayas po. Cancer free na po ako. Ang aking maintenance lang po, ang I am amazing pure organic barley lang po. Yun po. Yung sakit ko lang kasi doon, colon cancer stage 4, pero survivor na po ako ngayon sa aking sakit po. Ay, grabe. Colon cancer stage 4. Grabe yung testimony natin for tonight. Sino dito ang sobrang na-bless dahil na-witness po ninyo live na live. Ako din po ay sobrang na-bless po ako na sobrang na-amaze po ako sa testimony niyo, Ate M. And thank you, Lord, dahil you are well now. Nakakapaglakad ka na. And sometimes or most of the time, mas na-appreciate mo yung mga bagay-bagay, small things or big things, ang mga bagay-bagay once there's yung may challenges and then lalong-lalo na sa health natin and then gumaling ka because of the miracle, because kay Lord. No? Nakakaiyak naman to! Thank you, Lord, sabi ni Mentor Jang. Hay, Diyos ko, grabe talaga ang ating Testimonial Thursday for today and for tonight. Sobrang daming na-bless natin, Mentor Ate M, kasi ang dami po nating viewers today. So, Mens, ano yung naisip mo at that time nung nandun ka sa sitwasyon na nahihirapan ka? Ano yung naisip mo to live more? I mean, yung gusto mo pang mabuhay, yung gano'n. Ano bang naisip? Para kanino ka bumabangon? Gano'n. Sa anak ko po. Yun po. Yun, sabi ko kasi gusto ko pang mabuhay dahil yung anak ko maliit pa, tapos kailangan pang alalay ng nanay, tapos sabi ko naman kasi sa mama ko, mama, pag ako ang mamamatay na, pagkukunin na po ako, yung anak ko, wag mo namang pababayaan. Yun po, yung para sa anak ko po talaga yun. Doon ko po, Grabe, no? yung parang lumalaban po ako dahil sa aking anak. Oh.